Okay, dumako na po tayo dito na po tayo sa satisfaction ng ating trust rating ni BBM tumaas pa sa survey. Ito po ay noong December, kung saan hindi pa po ine-expose ng ating Pangulo ang flood control nung nakaraang December. Ayan, ito pa po yung isa. BBM retains majority support. BP ratings fall in quarter 4 Octa. Ayan po, nung January 14, 2025. Hindi pa po sinasabi ng Pangulo etong flood control. Although hindi na po tayo naniniwala sa survey, para po siyang X na kailangan ng kalimutan. Aray ko. Diba? Ang survey po kasi, hindi na natin kailangan paniwalaan eh. Kasi para siyang X, pinangakuan ka ng pinangakuan pero di naman tinuloy. Ouch. Diba? Para siyang X eh. Nangako na mamaling ka, nangako sa sumpaan, walang iwanan, pero hanggang uli, ouch. Ganun po yung survey. Papabor lang ang survey para din X pag may pera ka. Yan ang survey. Pag may pera ka, syempre, papabor sa'yo. Kung wala kang pera, hindi na papabor sa'yo. Parang mga jowa yan eh. Wala silang maiita sa'yo pag wala kang binigay. Diba? Hindi mo mararamdaman yung chuba-chuchu pag hindi mo nag-behind ng pera. Ganun yan na ngayon. Diba? Yan po ang sinasabi natin na ang Pangulo po, okay, pagbigyan natin ng survey, pagbigyan natin ng mga talipanda, sige, bumaba si Pangulo dahil po ganyan po talaga. Ganyan po talaga. Samahan mo pa ng black propaganda, samahan mo pa ng China, mapapababa nyo si Pangulo sa survey. Pero, hindi nyo mapapababa ang Pangulo sa pwesto! Diba? Yun po ang katotohanan dito. At syempre, lalong-lalo na, di natin inaasahan at bilang delikadesa ay nag-resign din po si Speaker Romualdez na siyang malaking factor dito sa Pangulo. Kasi po sa mga ganitong larangan, katulad po nito, lumalabas po yung kay Lepeste at kay Remulla. Immediately, kung si Speaker yan, meron na po kagad hearing. Immediately. Lumalabas po yung mga anomalya na mga gabinete na they involved. Immediately po, may hearing na kagad yan. Sasagawa na kagad ng hearing. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, si Boji D po ay hindi solido dyan sa Kongreso. Aaminin ko na sa inyo yan. Kaya medyo ganun-ganun tayo kay Boji D. Dahil kinakabahan tayo, hindi hawak ni Boji D ang super majority. Pero wag naman sana mangyari na si Boji D ay mapaalis. Tinatrabaho na si Boji D para pag si Gloria Macapagal Arroyo na ang naupo, abay nalintikan na. Diba? Yun din po ang medyo kawalan ni BBM ngayon. Nawalan siya ni Speaker Martin Romualdez na agarang umaaksyon sa lahat. Kita nyo yung legacy ang iniwan, nakapagtayo ng Quintacom. Saka makakita nun, ha? Nakapagtayo siya ng Quintacom, Quadcom. Yan pong Quadcom yan, tumatak sa buong Pilipinas yan. Yun din po. Kaya medyo Speaker Boji D, medyo kilos-kilos po tayo ng konti, medyo pag tayo ng konti. Ang dami na po nangyayari. Ang dami na po kailangan gawa ng committee hearing. Kailangan nyo ng umaksyon, di ba? Kasi para pag nagbibigay po kayo ng committee hearing, eto pong mga lumalabas sa balita ay nahaharang. Okay? Nahaharang po. Kita nyo, tinatantad kayo ni Lepeste. Yung pala, may tinatagong kagaguhan. Kung nagkaroon na po tayo ng hearing sa mga binibintang niyang, paharapin nyo mismo. Paharapin nyo mismo si Lepeste sa sinasabi niyang bonus. Alam nyo po, yung bonus po na yun, katangahan po yun. Ha? Gusto nyo ba malaman? Hindi ko po kinakampihan yung mga kurakot na congressman dyan, ha? Hindi ko po kinakampihan. At kung kurakot na congressman niya, kung tulad ni Pulong Duterte, ay umaari isumpa nyo buong kaluluwa niyan. Ang sinasabi po kasi nito ni Lepeste na ang sinasabi niya po na binibigay po na bonus, hindi po bonus 'yon. Kasi kung marunong ka pa po, kung marunong ka na talaga kung marunong ka talaga mag-analisa, binibigay po 'yung pag-break. Opo, pag-break. Bakit? Kasi po, kapag ikaw ay pumapasok sa Kongreso, wala ka sa distrito. Kailan ka lang magkakapunta sa distrito mo? Kapag break. Kapag Christmas pupunta ka sa distrito mo, kapag break, 'yun po 'yun. 'Yun po 'yun, kaya binibigay 'yun every break. Hindi po bonus 'yun para ipaano mo sa distrito mo 'yun. Bobo, di ba? Pero yung kay Sara Duterte, hindi niya po nakita. Hindi niya po nakita na merong umaapaw na 600 million MOOE si Sara, isa lang siya. Wala pang ginagawa. At sinabi rin po ni Miriam Defensor Santiago, nasa konstitusyon niyang MOOE. Pero si Lepeste, ginagawa niya ng issue. Mangmang. Ano pa? Eto po, Sir Boji D, yan lang po ang pakiusap namin. Magkaroon na kayo ng hearing. Kasi yung mga tao po ay nag-aantay na ng sagot sa mga bintang at para sa katotohanan. Okay? Yan po pagkakaiba po. Sorry, Sir Boji D, Ang pagkakaiba ni Sir Martin Romualdez. Immediately, pag-resume, natatandaan nyo yun, inaabangan na natin yung Quadcom. Ang dami na nag-aaral. Ngayon, parang wala. Parang wala. Ngayon, Sir Boji D, umpisaan nyo na ang Quadcom 2.0. Kung saan talakayin nyo na si Ramil Madriaga. Hindi namin kayo tinuturuan, pero yun ang nararapat. Dati po, may mabasa
nabasa lang sa dyaryo, nandiyan yung Quadcom, di ba? Pinagbintangan yung Quadcom, ay yung Kongreso, nandiyan yung Quadcom kagad. Ganun po tayo. Sa bilis po ng teknolohiya, bilisan din natin ang kilo, Sir Bo GD. Okay? Kasi natatambakan po tayo ng black propaganda, lalo na makinarya ng mga Duterteng hayop. Kaya yan po, kasama rin po yan sa mga ratings at sinasabi nilang wala tayong pakialam sa survey sa pagbaba ng Pangulo. Pero feeling ko hindi na bumababa ang Pangulo, nagtatrabaho eh. Halos hindi na nga nagpapahinga eh. Diba? Tayo! I-share pala, share lang natin, sandali lang. Share lang po natin, baguhan. Ni Congressman Paulo Duterte ang umuugong na panibagong impeachment complaint laban sa kapatid na si VP Sara. Duda siyang boses ito ng publiko kahit kapalit umano nito ay porsyento sa 2026 national budget. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay PBBM, may sagot din ng Malacanang. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Pagdating sa politika, walang libreng pirma. Yan ang paratang ni Congressman Paulo Duterte sa di umano'y inilulutong impeachment complaint. Grabe talaga si Pulong, no? Parang tanga eh. Para kung sagapin niya yung kapatid niya, hindi magnanakaw. Grabe, no? Okay, sana kung sasagapin mo yung kapatid mo, hindi magnanakaw, kaso nuknukan eh. Aray ko. Laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Bago pa man ihain ang anumang reklamo sa Pebrero, huwag daw ipasa sa taong bayan ang isang desisyong tila niluto umano behind closed doors. Tila hindi naman daw kasi na-consult o nakausap ang publiko tungkol dito. Sa kabila ng mga pahayag... Anong di nakausap yung publiko? Galit na nga yung mga tao sa kapatid mong walang ya eh. Anong di nakausap yung publiko? Anong di nakausap yung publiko? Galit na yung mga tao, Pulong. Tanga ka lang kasi, nananaksa ka patalikod, bobo. Yan ang nangyayari sa'yo, puro ka kasi iyot. Ha? Puro ka iyot. ng ilang kapwa niya mambabatas na ang impeachment ay boses daw ng mamamayan. Banat pa nito, mas totoo raw ba ang kinausap ang administrasyon tungkol dito at ang involvement ng 2026 budget sa impeachment? Una nang nag-hands-off ang Malacanang tungkol sa impeachment talks laban sa bise, habang itinanggi na rin ng ilang mga senador na wala raw kinalaman ng budget para mailobby ang impeachment matapos itong iakusa ni Senator Amy Marcos. She's entitled to her wrong opinion. Own opinion. It's not possible. He is entitled to the wrong opinion. Tapa, sa pool. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano itatanggal? Hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget. Alam nyo, hindi ko alam eh. Hindi ko po alam ha. Ito po kasi mga tupad, yung mga ayuda na yan. Hindi po pwedeng putulin yan. Basta-basta. Hindi po pwedeng putulin yan. Ay, ang mga yan, si Amy nga, grabe, nangunguna yan sa tupad eh. Sa distribution, sabi ni Lacson, nangunguna po yan sa distribution. Hindi po pwede basta-basta putulin yan. Nandyan yan eh. Inaasahan niya ng mga mahihirap. Okay na yung mapunta sa kanila. Kaysa na mapunta sa mga hayop na congressman at senador. Bakit ba pag sa mahihirap ang sasama ng ano nyo tingin? 'Di ba? Pabayaan niyo mo silang makaramdam. Pag sa mahihirap parang ang haba ng debate. Pero dito sa mga nagnakaw na congressman at senador, ang haba ng pagtatakip. 'Di ba? Hindi talaga ano eh. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Pinaalala ni Congressman Duterte sa mga kapwa-kongresista na ang anumang perang ipinangako sa kanila ay pera ng taong bayan at dapat ay ihatid ang maayos na serbisyo sa publiko. Sa February 6 pa ulit maaari makapaghain ng complaint laban kay VP Sara kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court sa naunang reklamo sa kanya bilang unconstitutional dahil sa paglabag daw nito sa one-year bar rule nang magsunod-sunod ang pag-file ng mga reklamo sa Kamara. Sinunod ng Senado ang SC ruling at in-archive nila ang complaint laban sa kanya ng mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Samantala, hindi lang daw si VP Sara ang posibleng humarap sa impeachment complaint. Una nang sinabi ni Representative Edgar Erice na isang potential impeachment complaint ang posibleng harapin din ni Pangulong Bongbong Marcos. I-file nyo na! I-file nyo nang i-file! Kabilang dito ang betrayal of public trust bilang isa sa mga ground nito. Hindi muna pinangalanan ni Erice kung sino ang maghahain ng complaint laban sa Pangulo.
Agarang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro, unsubstantiated ang pahayag na ito at nananatili raw committed ang Pangulo sa mga aksyong mararamdaman ng mga Pilipino. Hindi raw binibigyang bigat ng administrasyon ng mga haka-haka o political maneuvering. Nirerespeto raw ni PBBM ang existing constitutional processes at naniniwala siyang ang magiging trabaho ng Kamara ay sumasandigan sa katotohanan at batas. Oh, yan ayan po umiiyak si Pulong sa kanyang walang kwentang kapatid. Kung sana kayong kapatid niya hindi magnanakaw. At yung impeachment ni BBM, sige, i-go nyo. Tingnan lang na po natin. Kasi siya nag-expose, siya i-impeach. Aba, ibang klase yun. Aray ko. Okay, dumako na po tayo dito. Maganda po ito. Natagpuan na po si Bato. At eto na po. Sandali lang po, i-share lang natin. Eto na po ang pagtatagpo ni Bato. In-expose po ni Richard. Pakinggan po natin. Are you there? Ako na yun, happy na yun. Happy New Year. Mukhang may mga darating pa ibang abduction Kamusta ka, Richard? Parang Sinasabi si sabi kasi kanina, 5 minutes na nag-aayos ka pa ng buhok. Sabi ko, kulang 5 minutes doon. Sa akin kasi, less than 5 seconds, ayos na buhok ko eh. Wala na May 5 seconds pa, Ronald. Natira pang 5 seconds. Oo. Ano ba yung chismis mo? Sabi mo kasi, nakita mo yung warrant of arrest. Ba't di mo naman kami ginadala ng kopya? Alam mo naman, same circles lang tayo, Sir Ronald, habang yung nagpa 5 seconds ka nag-ayos ay nagpalitan ng mga dokumentos. No, I'm sure the good senator already knows this too. Kaya nga, Ayan na. Legit na po ang warrant of arrest. Patay ka na. Aray ko. Wala na. Legit na po ang warrant of arrest. Delikado ka na, Bato. are we sure even where he is right now, diba? And I'm sure this team is also preparing for contingencies and all at may kinalaman din siguro yung request ni Congressman Pulong na the Supreme Court should be involved. Not only retrospectively on dun sa ICC handover of former President Duterte, but I think this is also relevant to potentially new arrests to come in the coming weeks and months, no? So, naalala ko no 2024 pinagtawanan kami ni Justice Carpio when we said, although noon hindi pa namin nakita yung copy ng warrant of arrest, but we were told by very authoritative sources na yun yung direction of tingin. Naalala ko pinagtatawanan tayo and the next thing you know nangyari talaga last year yung arrest ni President Duterte. But we know that this is not just a question of law, this is not just a question of determination ng ICC, this is also operational. Operational security, mga hindi na ito secret to a great degree, but it's a question of operational security and operational enforcement. In the case of President Duterte, of course, there was a surprise element. Part of the surprise that Digong himself was not smart enough to realize that if he didn't want to stay in China, if indeed China was not willing to give him the kind of gilded exile that he was having in mind, a la Maduro in Turkey, allegedly was also offered the gilded exile that he didn't take, then if he were to fly back to Philippines, dapat sana kinuha niya yung private jet to go bypassing Manila, maybe via Cebu, or go straight to Davao. He had the option. Pero Richard, ang tanong kasi ni Ami ay nakita mo ba yung warrant? Para alam niya kung gagawin niyang headline ng Philippine Star bukas. Kumbaga, nung nakita mo. Kung naglalakad ka kasi, sabi mo, nakita mo na yung warrant eh. No? Basta may nakita tayo, yes, may nakita tayo. Unless my eyes are lying to me or kailangan ko na check. Ayan na, ha? May warrant talaga. Si Kalbo. Sa pool. Oh, another achievement na naman ni BBM yan. Sasabihin na naman ng iba, weak leader. Aray ko. Alam mo ako, di ba tayo? Pag may weak tayong kasama, talagang hindi ka, walang kang natakot, babarasuhin mo. Pero dito, yung weak leader, tinataguan, no? Make Madi. Oh, make Madi daw, pero tinataguan yung weak leader. Tatanga-tanga. Kinggado ng aking mata. But what did you see? What was the wording? And where the document is from what agency to what agency? O si Ami kasi nagsusulat na eh. Baka kailangan ko ng I might need to introduce you to someone else who might have even more time. I literally, Sir Ronald, that it's almost like the 5 seconds you had to fix your hair. I really had 5 seconds to go to. Kasi I was also wondering, totoo ba tong Barangay Bato? Kasi we always question, ano ba talagang address niya? Where is this name Bato coming from? So I have jokingly asked someone, is that really the address? And then the next thing I know, I did not only see the address, I saw the logo, I saw the signature, everything that suggests to me that indeed yung nakita natin is... Oh, kita mo, nandyan daw po. Legit ang warrant of arrest, may logo, may signature, may address, patay. Aray ko. Patay na. Alam niyo totoo naman po totoo lang po Ayan pong warrant of arrest. Ang warrant of arrest po ni Bato, kailangan po talaga yan. Hindi po talaga siyang hindi pwedeng mabigyan ng ng warrant of arrest kasi hindi po mabubuo ang kaso ni Duterte. Magiging prime witness siya eh. 'Di ba? Ito pong prime witness kailangan niyang depensahan si Duterte. Wala pong tatayo kay Duterte. Makukulong kagad yan.
Kaya kung ako nga kay Bato, hindi na ako nagtatago. Harapin ko na yan. Harapin ko na yung warrant of arrest na yan. Total, walang iwanan eh. Di ba? Kahit anong mangyari, walang iwanan. Pero nakikita niyo po si Bato, walang kwentang tao. Nangiiwan ng kaibigan. Aray ko. Oh. Samantalang dati kung nasa si Tatay Digong, nandun din siya. Sinungaling. Documents suggesting that indeed Senator Bato could be next in line. Having said that, should we be surprised? I mean, if they went after President Duterte, it was just a matter of time they go after the COO and other key perpetrators ng drug war, which allegedly led to mass extrajudicial killings. But yun na, as we say, feeling ko yung government because this is an operational issue. Kaya nga before you cut me, Sir Ronald, I was about to say, yung kay Digong, medyo naswerte yung gobyerno dyan because it looks like there was counterintelligence involved, there was false information involved. So much so na nakita natin si Harry Roque na supposedly, allegedly may mga Tweety birds sa Department of Justice among others, mukhang he was fed false information, whether double agent to or whether false information, misinformation to. So it was a very sophisticated operation to get Digong immediately out of NAIA, put him in Villamor base, get the private jet ready, get everything together. And when I was in Netherlands also, last year I confirmed that there were not one but two different stopovers. So imagine the logistical nightmare that the Philippine government had to go to, talking to two different stopovers for the private jets before arriving dyan sa Hague, si former President Rodrigo Duterte. So now the element of surprise is gone. Mukhang medyo open secret nga. It looks like Bato, if ako, I was able to see it, sino ba naman ako, Sir Ronald, unlike you, I'm not someone important. I'm sure Bato has even better sources of information. So now it's a question of operational efficiency, timing, etc. And also yung sessions of Senate. If sabihin natin by some magic, he gets to the session, nagsimula ng Senate, what is it? Are we looking at the siege of the Senate? So it also matters ano yung mga negotiations. Patay ka na ngayon, lalo talagang hindi magpapakita to. Kaso, ang mahirap po dito, ang DILG po nakasunod sa kanya. Nakasunod po talaga sa kanya. Tinitingnan si Bato. Potentially with the Senate leadership in terms of execution of this matter. But then again, I mean, from what I saw, that looked to me like the warrant of arrest. But again, I could have been wrong about sinabi natin about Duterte's warrant of arrest. But do you remember if it was a diffusion order that did have a heading? And number two, was there a date that you can remember? The date is not too long from now. That's from what I remember. So I'm not gonna say malapit yan doon sa sinabi ng isang dating secretary na it was not long ago. It was not long ago. So more or less it falls within the time frame that some of the ICC aware people have been mentioning over the past 6 months. Na it follows that kind of time frame. So I think this is sometime towards the end of last year. From what I remember. I hope I'm not wrong. Okay. Again, I had only a few seconds to look at it because this was parang biglaan lang yan and it was a very confidential situation. I think these people knew that I already have my own sources in Europe and also they felt confident, but I didn't spend too much time on it. But from what I could see in terms of the logo, the signatures, the headlines, the pictures, the address and all of that, it looks to me it ticks all the boxes. So for me, it's a question of operational execution from now on. Pero Richard, nabanggit mo rin si Montulfo. Anong relasyon ni Montulfo dito sa warrant na ito? No, I was not mentioning Montulfo. Secretary kasi Montulfo. Akala ko nabanggit mo nung naglalakad ka na. Basta ako, hindi ko alam kay Montulfo. Montulfo has his own Ayan po, legit na legit po. Warrant of arrest, palakpakan! Diba? Kaya po sinasabi natin na kahit anong mangyari, ang hustisya po gagalaw yan. Gagalaw. Kaya nga in English, justice moves in mysterious ways. Justice in mysterious way is all at victory. In going to ICC, it can reprove justice in mysterious way. Patayin mo si BBM? No joke. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng
Alam nilang mayroong mga langgam at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso